Magandang umaga sa lahat at tayo po ay naririto upang muli makinig sa banal na salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay pumikit bago po tayo magpatuloy. Dakilang Ama, salamat po o Diyos sa umagang ito na iyong binigay sa amin. Dalangin po namin na iyong banal na Espiritu na siyang magturo sa aming kalagitnaan. Gabayan niyo po ang inyong lingkod at puspusin mo, Lord, ang bawat isa. Bigyan mo ng kagalakan, makinig ng iyong banal na aral, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyong ituturo ngayong umaga. Binubuksan po namin yung aming puso't isip sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Welcome po sa lahat. Ang ating topic po ngayong umaga ay ingredients of a powerful prayer. Ito po ay makikita po natin sa Mark chapter 11, verse 12 to 14, hanggang verses 20 to 26. God allowed circumstances to teach you something or to let you experience something. Ang Diyos ay mayroong pinapahintulot sa atin na mga pangyayari para tayo matuto at maranasan natin siya. Ito'y nangyari dito sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Sa Mark chapter 12, o chapter 11, 12 to 14, ang ating Panginoong Yesus ay nakikita ng isang fig tree. Lumapit siya, tinignan niya, at ang nakita niya ay dahon lamang, walang bunga. At sinabi niya, magmula sa araw na ito ay wala nang makakakain ng bunga mo, sabi niya doon sa fig tree. So, meron siyang nais na ituturo dito sa circumstances na ito. Sa pagpapatuloy po natin, doon po sa verse 20. Ang sabi diyan sa verse 20 ay, in the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter reminded and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. So kinabukasan, isang araw, pagkabanggit ng Panginoon sa salitang hindi ka na magbubunga, nakita nila sa kanilang pagdaan na ganun nga nangyari, natuyo yung puno na yon. So ginawa ng Panginoon ang circumstance na yon, ang pangyaring yon, kasi gusto niya ituro dito ang patungkol sa prayer. Okay? Ang sabi niya, sa pagpapatuloy po natin sa verse 22, have faith in God. Jesus answered, truly, I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believe that what they say will happen, it will be done for them. So, doon sa verse 22, have faith. Ito yung unang sangkap. Nais niya na ituro dito ngayon, sa pangyayaring ito, ang patungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Unang sangkap ay pananampalataya. Have faith in God. Kanino tayo manampalataya? Sa Diyos. Sa ating pananalangin, turo ng Panginoon yung lubos na pagtitiwala sa Kanya na walang pag-alilangan. Kapag lumapit ka sa panalangin sa Panginoon, kailangan lubos ang iyong pananampalataya. Na anuman ang iyong sasabihin sa Kanya, ay gagawin niya. Okay? Gagawin niya. So, sa pananalangin, unang sangkap, lubos na pananampalataya. Ano yung kahulugan ng pananampalataya sa Hebrews 11:1? Ang kahulugan ng pananampalataya sa Diyos ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan
katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita ang Diyos, hindi pa natin nakikita ang mga hinihingi natin, pero nakakatiyak tayo, naniniwala tayo na gagawin ng Diyos ang mga bagay na ito. Okay? So, lubos na pananampalataya. Unang-unang sangkap. Buo ang pagtitiwala sa Kanya. Diyos na makapangyarihan. Pangalawang sangkap. Sa verse 24. Ano sabi diyan sa verse 24? Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and you shall have it. Ito po yung pangalawang sangkap. Ano man ang iyong hingiin, sabi niya, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe. Balikan po natin yung verse 23. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, okay, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believe that what they say will happen, it will be done for them. Kapag sinabi ng Panginoon na, whatever you say, I tell you, if anyone, truly I tell you, if anyone says to this mountain, so sa pananalangin, ano yung una? Manampalataya ng lubos sa Panginoon. Pangalawa, if anyone says to this mountain, kapag sinabing mountain, figurative ito. Kapag sinabing mountain, ito po ay napakalaki. Kahit napakalaki, kapag sinabing mountain, maaring malaking problema. Kapag sinabing mountain, maaring malaking pangangailangan. Kapag sinabing mountain, maaring matinding kalagayan ang iyong inilalapit sa iyong panalangin sa Panginoon. Gaano mang kalaki yan. Okay? Kapag yung mountain na yan, yung malaking pangangailangan, problema, sakit, o imposibleng sa tao na bagay. Mountain, matindi, malaki. Parang napakabigat. Ngunit kapag sinabi mo yan, kapag sinabihan mo yan, kapag ipinanalangin mo yan, dahil nagtitiwala ka sa Diyos na mas malaki kaysa mountain, yung mountain, malaki, pero gawa lang yan ng Diyos. Kung dagat, maaring malaki rin yan, pero gawa lang din yan ng Diyos. So kapag sinabing mountain dito, ay figurative. Okay? Ilimbawa niya na malaki. Pero kahit malaki yan, dahil yung Diyos na pinanampalatayanan mo, ay mas malaki na naniniwala ka sa Kanya. Okay? Ito po yung pangalawa. When you say to your mountain, when you say to this mountain, kapag nagbanggit ka ng panalangin dito sa malaking problema na ito, at hindi ka nag-doubt na kahit mountain siya, pero hindi ka nag-aalinlangan, gagawin ng Diyos sa iyo ang iyong sinasabi. Kaya, very powerful yung words natin. Huwag tayong magsasalita na anything na negative kasi meron pong mangyayari kapag sinabi mo. Kaya, pinaiiwas ng Panginoon kasi merong power of the tongue. Power of the word na sinasabi natin. If you say to this mountain, if you pray dito sa problem mo na ito na kasi laki ng bundok, okay? Sabi dito, manampalataya ka, huwag kang mag-aalinlangan. So ito yung pangalawa. Huwag kayong mag-alala, gaano mang kalaki ang inyong problema, kalaki ng inyong sitwasyon, kalaki ng inyong hinaharap. Ilapit mo yan sa Diyos ng may buong pananampalataya.
Kaya, ang tawag ko sa number 2 is right confession. Ano yung una? Na sangkap? Have faith in God. Number 2, right confession. Ang sabi ng iba is positive confession. Sasabihin mo yung gagawin ng Diyos sa mountain mo. Mananalangin ka dyan sa malaki mountain ng problema mo, mountain ng pangangailangan mo. Sabihin mo yan sa Diyos dahil walang mahirap sa Diyos. Okay? Walang mahirap sa Diyos. Kaya ang ginamit ng Panginoon dito, say to your mountain, say to this mountain, go and be thrown into the sea. Kung atin titingnan, walang ni isa sa mga disciples ang nagpakilos ng bundok. Kasi nga po ito ay literal lamang. Bagkus anong ginawa nila? In-apply nila yung mga patay na buhay, yung mga bulag, nakakikita, yung mga imposibleng mga bagay. Kung tawagin nga natin himala. Pero sa Diyos nanampalataya at binanggit ang panalangin. Paalala ko lang, si Pedro at saka si John, yung isang pilay dun sa harap ng templo, paglapit nila, anong sinabi? Kasi namamalimos po yung pilay. Ano sabi ni John and Peter? Silver and gold ay wala kami. Pero ang meron kami, yung Diyos, yung aming Panginoong Jesus na may gawa ng langit at lupa. Rise up and walk. Tumayo ka at lumakad ka. So yun yung mountain na kaharap nila. Hindi nila kaya palakarin yun, pero sinabi nila at nakalakad nga. Kaya you say to your problem, you say to your situation, huwag mong tignan na mahirap, ang tignan mo yung Diyos na may kayang gawin, na walang imposible sa Kanya. So number 2 is right confession or positive confession. Kailangan sabihin mo sa Panginoon yung prayer mo kahit mahirap yan. Dahil para sa Kanya, walang mahirap sa Kanya. Kaya nga anong sabi ng Romans 8:31? Kung kaya niya ibigay ang Kanyang anak na si Jesus, kaya niya rin ibigay. Kaya niya rin kumilos sa iyong mabigat, gabundok na problema. Okay? So, kaya nga makikita natin dyan sa 1 John 5:14-15, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. If we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Okay? So, yung sasabihin natin na right words or positive words, kailangan yung hinihingi natin according to His will. So, kung tayo man ay hihingi sa Panginoon, okay, yung malaking gabundok na gusto natin pakilusin ng Panginoon, mabigat na problema, mabigat na pangangailangan, kailangan according to His will. Okay? Take note. Anuman ang ating manampalataya tayo, have faith in God, say to your mountain, sabihin mo, be sure na what you are asking, yung hinihingi mo, ay hindi nga lang laban sa Kanyang kalooban. Kailangan ayon sa Kanyang kalooban. Okay? Kailangan, mahalaga ito. Ha? Kunwari, nangangailangan ng pera, pero ang prayer mo is, Lord, panalunin mo ako sa loto. Ayaw ng Diyos yun. Hindi kalooban ng Diyos ang tumaya ka sa loto. O mag-pray ka, Lord, mananalo ako ng sabong. Ayaw ng Diyos yung sabong. Ito yung ibig kong sabihin, halimbawa, ng when we pray, kailangan yung prayer natin according to His will.
Okay? Kaya nga, ang sabi niyan sa James 4:3, you ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your pleasure. Humingi ka, sabi niya, hindi mo natanggap. Kasi, ang hinihingi mo ay para sa iyong pleasure, yung sa sarili mo. Dapat according to His will. So, ito po yung number 2. Ulitin ko na sangkap. Banggitin mo yung tamang kahilingan, confession. Right? Confession. Tamang salita. Okay? Hindi negative. At yung hinihingi mo, kailangan ayon sa kanyang kalooban. Yung magbibigay ng papuri sa kanya. Humingi ka na anumang bagay, ngunit dapat ang papuri ay para sa Diyos. Malinaw. Okay. Bigyan ng halimbawa. Lord, pumasa ako ng exam para maging sikat ako. Ayaw ng Diyos. Kasi ang Diyos dapat ang mapurihan sa ikaliligaya ng Diyos. Lord, pumasa ako sa exam para maluwalhati ang iyong pangalan. Hindi yung Lord, pumasa ako ng exam para maging sikat ako. Lord, pagyamanin mo ako para maging sikat ako. Hindi tutugunin ng Panginoon. Kasi, bad. Hindi tamang salita. Bad yan kasi ang sarili mo ang itataas, hindi ang Diyos. Sabi dito sa James 4:3, humihingi ka nga, hindi ibibigay dahil para sa sarili mong kapakanan. Dapat kapakanan para sa Diyos. Kaya nga, sabi doon sa 37 verse 4 ng Psalms, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. Kailangan, kagalakan mo ang papuri, kagalakan mo yung ang Diyos ang mapurihan sa buhay mo, at ang lahat ng bagay ay ibibigay niya sa iyo. Okay? So, number 2, when you ask, kailangan according to His Word, because when you ask in your prayer, when you ask, pero para sa yumabang ka, maging sikat ka, at mamatain mo yung mga tao, hindi magiging maganda ang trato mo sa tao para maging sikat ka, hindi ibibigay ng Diyos. Pero, kahit napakalaki yan, kung kalooban niya sa ikalwalhati, ikapupuri ng ating Panginoon. Okay? Kapag ikapupuri, ikalwalhati ng Panginoon sa buhay natin, ibibigay ng Diyos kahit pagabundok yan. Okay? So, humingi ka. Lord, makapasa ako sa board exam. Ano motibo mo? Sagot, para yumaman ako, magkaroon ng trabaho. Good. Kaya lang, ibibigay mo yung luwalhati sa Diyos. Nung ibinigay na ng gusto mo, umasa ka na, aba habang nabubuhay ka, pakasikapan mo na ang Diyos ang mapupurihan sa buhay mo. Hindi yung trabaho ka na lang trabaho, kumita ka ng kumita, pero nakalimutan mo na yung purpose, yung according to His will, na kaya ka pinagpala para lalo kang magpuri, maglingkod, magiging karapat-dapat sa Kanya. Hindi yung wala ka ng oras sa Kanya. Narinig ko dito sa Sydney, marami daw dito na nung nangangailangan lumapit sa Diyos, nangailangan na magandang trabaho, lumapit sa Diyos, nakawala nung sila'y nagsiyaman na. Nakakalungkot. Nalulungkot yung pastor nila. Mga kapatid,
Number 2 na sangkap para tugunin ng Panginoon. Tamang kahilingan, tamang confession. If you say whatever you ask, kailangan according to His will. Kapag according to His will, lalo ka nalalapit sa Diyos. Lord, bigyan mo ako ng kalusugan para lalo ako makapaglingkod sa iyo. Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho para lalo ako makapaglingkod sa iyo. Lord, makapasa ako sa exam na ito. Makapasok ako sa trabaho na ito para lalo ako makapaglingkod sa iyo. Makapagmahal, makapagsamba, makapagpuri sa iyo. This is number 2. Command ng Panginoon, you ask. Command ng Panginoon, you say to this mountain. Sabihin mo kahit mabigat, kahit mahirap. Sabihin mo dahil ako ang gagawa. Pero kailangan ang papuri ay sa Diyos. Ang motibo, the motive should be, you'll become closer to God. The motive ay kailangan para lalo pang maglingkod, magpasakop sa Panginoon. James 4:3. Kahit humingi ka, hindi ka makakatanggap kung gagamitin mo sa iyong kalayawan, sabi sa Tagalog. If you spend it on your own pleasure, dapat ang motibo mo para lalong malapit at maglingkod sa Diyos. Okay, and the last, nasangkap, 25 to 26. Sabi dito, yan. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you also. Last na sangkap sa prayer natin. Have faith in God, right na kahilingan, right confession, positive na kahilingan, lalo kang malapit para lalong magbigay kalwalhatian sa Diyos. Number 2 is, but when you stand praying, kapag ikaw ay nananalangin, sabi niya, forgive. Mga kapatid, malinaw sa salita ng Diyos, kapag hindi tayo nagpatawad, hindi tayo papakinggan ng Diyos. Gustong-gusto niyang kumilos sa gabundok mong problema. Gustong-gusto niyang pagalingin ka sa iyong karamdaman. Gustong-gusto niyang kumilos dahil Diyos siya. Expert siya sa mga imposibleng mga bagay. Dahil Diyos siya. Ngunit kapag hindi tayo nagpapatawad, may sama tayo ng loob, sabi ng salita ng Diyos, hindi niya tayo papakinggan. Ang tanong ko naman, bakit hindi ka nagpapatawad? Perfect ka ba? Tayo lahat ay may pagkukulang. Kasalukuyan pa tayong binabago ng Diyos. Iiwasan po natin yung pagtatampo. Ulitin ko po. Iiwasan po natin sama ng loob, pagtatanim ng galit. Dahil ang nang sabi, hindi tayo perfect. Kaya ang Panginoon, dinadala tayo sa isang sitwasyon para matuto tayo magpatawad. Ipaalala ko lang yung turo ng aming discipler noon, si Attorney Ben Baluyot. Merong isang ipinag-pray niya sa ospital. Tinanong niya yung babaeng yun. Isang nanay ito. Matindi ang kanyang kalagayan, sakit. Ang hospital ay hindi nila mapapagaling.
Malaki na ang gastos niya. Ang sabi ng Panginoon kay Atty. Ben Baluyot, tanungin mo, baka meron siyang sama ng loob. Pagkatanong ni Ben Baluyot, Atty. Ben Baluyot, patawarin mo ang nakapagbigay ng sama ng loob sa iyo. Bigya siya umiyak, pinatawad na. Alam niyo ba nangyari? Naghimala ang Diyos. Lumakas, nawala ang kanyang sakit. Kaya sa atin mga kapatid, dadalhin tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon na ito para tayo matutong magpatawad. You believe in God? You are asking the right thing according to His Word for His pleasure. But if you have something against your brother or sister, hindi tayo patatawarin ng Panginoon. Kailangan magpatawad tayo para pakinggan tayo ng ating Panginoon. Gaano bang kasakit ang ginawa sa atin, gaano bang kasama ang ginawa sa atin, ang sabi ng Panginoon, forgive. Forgiving is a decision. To forgive is a decision. Magpasya ka lang na patawarin mo kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Kikilos at kikilos ang ating Panginoon dahil wala nang hadlang sa ating panalangin. May isang hadlang para hindi makakilos ang Diyos ay ang hindi pagpapatawad. Have faith in God. Humingi ka, right? You ask for right thing according to His will. And the last is forgive. And God will move your mountain. God will turn your challenges, your situation, into an answered prayer. Tutugunin tayo ng Panginoon. Ano man ang problema mo ngayong araw na to? Ano ang problema mo? Put your hope and faith in God. Lumapit ka sa Panginoon. Kaya niyang kumilos sa gabundok na problema mo. At sa hinihingi mo, kailangan si Lord ang mapurihan at lalo ka makapaglingkod kay Lord. Pangatlo, patawarin mo ang sino man, kasi ang gusto ni Lord, pag-ibig ang nasa puso natin. Iwasan natin tampo. Walang perfect. Ako nagkakamali rin. Humingi ako sa inyo ng tawad kung kulang man ako sa inyo. Magbigay tayo ng allowance sa ating kapwa. Sabi ng Panginoon, forgive them. For they do not know what they are doing. Forgive them. Kaya makita natin mga lingkod ng Panginoon, sila Stephen, pinatay na sila, pero bago managutan ang hininga, patawarin mo sila, Panginoon. Sila Peter, sila John, nagpatawad sila. Si Paul, nagpatawad. Kasi ito'y susi. Ito'y sangkap sa ating panalangin. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Come on, tayo po tayo. Tayo po tayo lumapit sa Panginoon. Dakilang Ama, salamat sa turo mo sa amin patungkol sa panalangin. Tinatanggap po namin ang anumang sitwasyon na ginalagyan namin ngayon. Alam namin, may nais kang ituro, may nais kang gawin. May nais kang ipahayag, ipa-experience sa amin. Lord, nananampalataya kami sa iyo. At ang aming hinihingi, Lord, para lalo kami makapaglingkod, ikalawalhati ng iyong pangalan. At magpapatawad po kami dahil ang nais mo, pag-ibig lamang ang nasa aming puso. Patatawarin po namin lahat na nakagawa sa amin ng anumang bagay, Lord, na masama. Lord, salamat dahil tutugunin mo ang aming panalangin, pagagalingin mo ang aming karamdaman. Sa iyo po ang kalwalhatian, kayo po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng amen.
God bless us all. I love you all.